Okay, good morning po sa lahat. Pakibata yung katabi. Sabihin mo sa katabi mo, good morning sa'yo. Mag-speak ka ng blessing sa kanila. Ayan. Glory. Glory kay Lord in Jesus' name. At sa mga nanonood din po, good morning po sa inyo. Good afternoon and good evening kung replay man ang inyong pinapanood. Ayan. Welcome po sa Limitless God Church. Medyo naiiyak ako nung nagte-testify yung dalawa eh. Kasi sabi ko, thank you Lord dahil confirmation yon na align ako sa will mo, sa word mo. um, Wednesday pa lang meron na akong na-receive na word. No? Wednesday ata, Thursday. Tapos same that day, na-receive ko na yung 3 points ko kaagad. No? 3 points kaagad. Sabi ko, ang bilis ah. Pero may something sa heart ko na hindi ito yung gusto ni Lord na itopic on Sunday. So kaninang umaga, kagabi, so habang nagpe-prepare ulit ako kagabi ng sermon. Sabi ko, hindi ko na-feel. Sa mga naggagawa ng sermon, and even Kuya Don, I know for sure na-feel ni Kuya Don to na pag hindi talaga, ma-feel mo kapag hindi ito yung word na gustong i-share ni Lord no, sa mga tao. So kayo din, I'm pretty sure kapag kayo gumawa ng sermon, or devotion nyo na gusto nyo i-share sa mga kaibigan nyo or sa mga ka-office mate nyo, ganyan, kung magkakaroon kayo ng cell group sa school nyo, ma-feel nyo din na andito yung gusto ni Lord na i-share ko sa mga classmates ko, no? So, ma-feel nyo din yung na-feel namin. Or malay nyo, tinatawag kayo ni Lord magpastor, di ba? O, wala akong sinasabing, wala akong sinasabing pangalan. Di. Kaya nga dito lang ako nakatingin eh, oh. Dito. Malay nyo, di ba? Tinawag kayo ni Lord magpastor. So magpe-prepare din kayo, eventually magpe-prepare din kayo ng sermon. Mararamdaman, ma-feel nyo, ito pala yung sinasabi nila pastor na hindi to yung right word, ito hindi yung share, no? Pero i-share ko sa inyo yung na-receive ko. Ayokong ipagdamot naman ito. So kaninang umaga, ito pa din yung dapat ko i-share, no? Kaninang umaga, pine-prepare ko ulit. Pero sabi ko, Lord, hindi talaga to eh. So, from scratch. Ito talaga dapat ito yung na-receive ko netong weekdays. Na I think, makaka-relate yung mga nag-testify. And also, as well tayong lahat, no? Makaka-relate tayo. Sa Matthew 6:33, wala dyan eh. Wala pa dyan, Job. Ay, ito pala nasa akin. Wala dyan. Nasanay ako na Wala nga si Job. Wala dyan, Job. wala si Job. Pero, ang na-receive ko kasi, Matthew 6:33. Alam natin to, no? Sino nakakalam na ito? Matthew 6:33. Yes, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kung babasahin natin yung buong konteksto nito, ang title nito, Do Not Worry. So same nung mga narinig natin mga testimonies kanina, no? Nag-worry si Shane, si JM, anxiously nag-worry din kay Isaiah dahil nga may sakit, no? Tapos ito nga yung binigay ni Lord. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yung 3 points ko po na nalagay dito is, number 1 is seek, no? Seek the kingdom of God. Number 2 is to sanctify. Kasi hindi lang dapat yung kingdom ni Lord yung isisik mo eh, and His righteousness. Sabi ni Lord yun, hindi pwedeng, sabi ng word, seek first the kingdom and all these things will be given to you. May kulang. Dapat kasabay yung righteousness. May righteousness dapat. Okay? So, number 1 is seek first the kingdom of God. Number 2 is to sanctify ourselves.
no, magkaroon tayo ng righteousness sa buhay natin. Yung kung ano yung kalooban ng Diyos, gawin natin. And yung number 3 is doon mangyayari yung supplication or supply. No? Doon mangyayari yung provision ni Lord. Magsusupply siya ng mga things na kailangan natin. Kaya sabi niya dito, all these things will be given to you as well. So kapag ginawa natin yung seek and we purify ourselves or sanctify ourselves, doon mangyayari yung provision ni Lord. At sabi niya pa dito, do not worry about tomorrow. Huwag tayong mag-alala or mag-alala para sa bukas, no? Madalas naririnig ko rin ito sa mama ko dati nung bata ako eh. Problema siya, ano na naman kaya uulamin natin bukas, di ba? Sino na narinig yung ganun sa parents nila? O kaya magtipid kayo ng kuryente, di natin alam kung magkano babayaran natin sa katapusan. Nag-worry na kaagad ng mga pwedeng mangyari or possible na mangyari sa future, nag-worry kaagad. Pero sabi ni Lord, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Hayaan mo mag-worry yung kinabukasan, no? Kumbaga, hayaan mo dumating, yung worry na kinakaharap mo, the present time or this day, sapat na yon para sa'yo. Hayaan mo na yung kinabukasan. No? So each day has enough trouble of its own, sabi nga ni Jesus. So, kung yung worry na kinakaharap mo today, mabigat na, tapos mag-worry ka pa sa mga future days, no? Mas lalong di mo kakayanin. Kaya sabi nga ni Lord, hayaan mo mag-worry yung tomorrow. Each day has enough trouble of its own. So yun nga. Pero may something sa heart ko na hindi ito yung nililid sa akin ni Lord na i-share sa inyo. I'm very blessed lang and grateful sa mga nag-testify kasi na-affirm ako ni Lord through those testimonies na nasa right track ako. Okay? So, eto na nga ang ating topic for today. Washing. Yun! Ako ba yun? Ayan. So, ang title ng topic natin for today is Our God in Psalms 23. Sino ba si Lord sa Psalms 23? Basahin natin. Psalms 23, buong chapter po to, 1-6 lang naman to. So sabi dito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Verse 6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let's pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa mensahe na ibabahagi mo po through me, Lord God. And Lord, let this word, Lord, become a blessing. And Lord, let this word become a double-edged sword na mag-minister sa amin, sa buhay namin, Panginoon. And Lord, ay tago mo ako sa iyong likuran. Let your will be done and not mine. In Jesus' name. Amen. So, our God in Psalms 23. So, nabanggit ni JM kanina yung verse na Psalms 23, verse 4. No? Mamaya, i-discuss pa natin further. Pero, every time na binabasa ko po itong Psalms 23, verse 1-6, itong buong to, hindi ko talaga minsan maiwasan na na maging emotional. Kasi, pinapakilala ni Lord kung sino siya sa life ko, or even sa life nyo din, no? Pero, personally, ako, pinapakilala ni Lord, lagi niya ako nire-remind kung sino siya sa life ko, no? Through this verse. Kaya, i-share ko sa inyo yung 5 things, or 5
5 characteristics ni Lord. Kung sino ba siya dito sa Psalms 23, no? So, next natin. Ano tayo? Gana naman siya. Yun. Ako ba yun? Yan. Yan. Ay, naka-PDF file pala siya. Yan. Who is our God in Psalms 23? So, sino ba si Lord sa Psalms 23 sa sinasabi ni David, no? Ito pala Psalms ni David to. So, number 1, pastor. He is our pastor. Verse 1, sabi dito, "The Lord is my shepherd. I lack nothing." No, pastor natin si Lord. Dito kasi sa verse na to or sa chapter na to, no? Ang analogy ni David dito is si Lord is parang isang pastol, no? At tayo yung kanyang tupa. Kung paano niya inaalagaan ang kanyang tupa, ganon ang karakter ni Lord bilang isang Diyos sa atin at isang pastor. No? So si Lord daw ay isang pastor. Sabihin nga natin, pastor. So sa Hebrew, ang ibig sabihin ng God is shepherd or God is our shepherd is Yahweh Rohi. No? Our God is our shepherd. So sino dito yung sometimes nakakapanood ka ng sino yung tawag dito na dumadaan sa feed mo sa social media yung isang shepherd tapos may isa siyang kaibigan, dinare niya, sabi niya, tawagin mo yung mga sheep kasi nagkalat yung mga sheep eh. Tawagin mo yung mga sheep. Tapos tinry tawagin nung kaibigan niya. Hindi lumalapit yung mga sheep. Hindi lumalapit, so kanya-kanya pa rin silang kain or kanya-kanya pa rin silang business na kung ano ginagawa ng mga tupa. Tapos sabi ng shepherd, ganito lang yan. Tapos tinawag niya, para sumigaw lang siya, and then suddenly, yung mga tupa biglang naglapitan. Ayan, naglapitan sila. So anong pinopoint out ko dito? Si Jesus po, naalala niyo yung verse si Jesus na, my sheep listens to my voice, they follow me. So, kung tayo po ay we know Jesus as our Lord and Savior, we became His sheep, no? Kasama tayo sa flock ni Lord. And kapag kasama ka sa flock ni Lord, kilala mo yung boses ng pastol mo or pastor mo. Na kapag sinabi ng pastol mo na lumapit ka, dahil na nare-recognize mo na shepherd ko yan, lalapit ako. So same thing din sa life natin. Whenever there are times or scenarios or circumstances sa life natin na maraming noise sa paligid, no? Hindi natin minsan sometimes akala natin hindi natin naririnig yung boses ni Lord because of the noise na nangyayari sa paligid. Pero once na si Lord nagsalita sa'yo at nangusap sa'yo, malalaman mo na siya yun at susunod ka sa Kanya. My sheep listens to my voice. They follow me. So kapag ikaw narinig mo yung voice ni Lord na sinabi ni Lord, halika dito, punta tayo dito, susunod ka. You will follow the Lord. So ganun si Lord sa life natin. He is a shepherd. Kapag ka nawawala tayo, ganito po, imagine niyo dati sa desierto sila no? Sa desert, let's say Jerusalem. No, di ko kasi alam, di ko maalam sa lugar sa Kahinaan ko talaga yung lugar. Ayan, pero yun, desierto, no? Pag pupunta sila sa isang point to another point, wala yan yung parang Waze or maps. Wala silang ganun dati. Wala ring tawag dito, path na lalakaran mo. Kasi as in sand yan, lahat yan sand. So ang mga tupa, nagre-rely sila sa kung ano ang sasabihin ng shepherd nila. Kung saan pupunta ang shepherd, doon sila pupunta. No? Kapag ang isang tupa nawawala sa pila, kakanan kunyari yung isang tupa, yung isa naman kakaliwa, pag sinabihan ng shepherd na
magstay lang sa line, babalik sila sa line. So, ganun. Tayo, minsan, no, parang makulit din talaga tayo, no, bilang isang tao. Kapag kasi sinabi ni Lord na diretso lang. Minsan talaga, no, kumakanan tayo, kumakaliwa tayo. May kaliwa ba sa right? Di ba? No? Minsan. Naising. Pero yun nga. Pero yun nga, no, kapag sinabi ni Lord na diretso lang, susunod tayo. Amen? So sabihin mo sa tabi mo, kapatid, listen to Jesus' voice. Kasi shepherd natin siya, no? Hindi tayo mawawala kapag ito po, this is guaranteed and sure. Hindi tayo mawawala kapag nakinig tayo sa boses ni Lord. Never kanyang ipapahamak. Never. Hindi kailanman na dinala ka ni Lord sa kapahamakan dahil ginusto niya ito. Never. So that's number 1, no? The Lord is my shepherd, I lack nothing. So si God daw, sa Psalms 23, ay isang pastor. Next, provider. So basahin ulit natin yung Psalms 1 yung verse 1 kasi meron din sinabi dito eh. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Di ka daw magkukulang. Sabi niya dito sa verse 2 to 3, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Paano naging provider si Lord sa verse na to? Simply, hindi si Lord, hindi yung shepherd. Kung i-imagine natin kunyari naglalakbay yung mga tupat, yung pastol nila. Kung imagine natin, yung mga green pasture na yan, quiet waters na yan, and yung right path na yan, hindi naman yung mismong shepherd yung nag-provide eh. Kasi, naturally, nandyan na yan. No? Nagigets nyo ba yung point ko? Yung isang shepherd, tao lang tong shepherd na to. Tapos mga tupa. Kapag maglalakbay sila, yung shepherd, hindi naman siya magpo-provide na, ito yung green pasture, ano na kayo dyan, mag-lie down na kayo dyan, ito yung tubig. Di ba kapag ang dog, ang mga aso natin, ang mga pusa natin, nagpo-provide tayo ng water pag nauuhaw sila. Ang shepherd po, kapag naglalakbay sila, walang daladalang galon yan. Hindi magpo-provide ng water yan. But, He will lead you sa right path kung saan merong water. He will lead you sa right path kung saan pwede kang mag-lie down. Kasi naturally, nandyan lang yan eh. Hindi naman mapoprovide ng isang tao na, okay, ito ang damo, dyan ka humiga. Ito ang ilog, dyan ka uminom. Ililid ka niya. So si Lord, same thing, although we know God will provide our needs, God will provide, pero during the time of our season, wilderness season ng life natin, si Lord, ililid ka niya sa right path. Ililid ka niya sa green pasture para makapagpahinga ka. Kapag nauuhaw ka, ililid ka niya sa quiet waters para di ka mauhaw. Amen? So, at some point, He will provide. Or ito nga, yung Hebrew word ng God is our provider, Yahweh Yireh. No? Our God, the provider. Sabi sa Genesis 22:14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain to the Lord, it will provided. So, si Lord yung magpo-provide sa'yo ng mga needs mo. Kung tatandaan natin, yung na basa natin kanina, Matthew 6:33, yung mga needs natin, sino provide? Si Lord. And all these things will be added to you, provided to you by the Lord. May nabasa po ako habang inaaral ko, mahilig kasi ako nakahiligan ko aralin yung about sa shepherding, sa
As in, literal na shepherding kahit walang tupa dito sa walang tupa dito sa Antipolo, kasi for sure sa farm meron, no? Kahit na wala akong alagang sheep, nagiging curious ako bakit or paano inaalagaan ang isang tupa. Hanggang sa dami ko ng article na nababasa about shepherding. Hanggang sa nababasa ko nga na alam nyo ba, ang green pasture, kasi pagka sinabing green pasture, anong pumapasok sa isip natin? Di ba, yung malawak na farm na, imagine mo yung malawak na farm na puro-puno ng tawag dito, mga grass. Tapos, preskong hangin, di ba? Tapos parang ang sarap tumakbo, magpalipad ng saranggola, mag-picnic. Akala natin ganun yung green pasture eh. Akala ko din before, no? Nung binabasa ko to. Pero, i-include natin yung scenario nila before. Remember, nasa disyerto sila. No? Or let's say, desert. Malabo, or hindi naman malabo, pero seldom ka makakita doon ng damo. No? Pero, meron time daw na ang isang grass sa desert, or yung tawaging rocky desert, no? May time doon na kapag umulan, doon lang magsusulputan yung mga, anong term nun? Tama ba? Sprigs. Tama ba yung term ko? Hindi sprig. Hindi rin sprout. May term sila doon. Tama, sprig. Yon. A small shoot or twig. A small division of grass used for propagation. Ayun yung nag-grow kapag umuulan. So, maliit lang siya. Ayun yung green pasture. He makes me lie down in green pasture. Maliit na yun. Pero Lord, bakit yun lang kaliit yung ipoprovide mo? Bakit hindi pa, Lord, yung sobrang laki na green pasture, no? Ang i-provide ni Lord. Kasi, ganito po kapag ka ang sprig nagsulputan na yan, so marami yan, no? Along the way ng mga tupa at ng shepherd, pwedeng yung mga sheep, kapag nagutom sila, kakain na lang sila dyan. So, kapag ka okay na, diretso ulit sila. So, nagkakaroon ng path, yung sprig. So, doon sila, kapag ka diba lumakad tayo sa farm, kapag naglakad tayo, mayroong division yun eh. Sana ma-imagine yung sinasabi ko. May division yun eh. May path, bigla, tas lupa-lupa na yan. Dito, damuhan. Nangyari yun kasi nilalakaran ng tao. Or, let's say, dinadaanan ng motor. Yun. So, nagkakaroon ng path, ng direction. So, ayun. Yun yung nangyayari sa mga sprig. Kapag ka naglalakad na or naglalakbay na mga sheep and shepherd. No? Na-gets nyo naman yung point ko, no? Thank you, Lord. So, ayun yung green pasture. Ganun lang siya, kaliit. So, imagine, maraming tupa yan. Tapos, sabi ni Lord dito, that He makes me lie down in green pasture. He leads me beside quiet waters. Ililid ka ni Lord eh. Si Lord, hindi niya hahayaan ikaw magutom, hindi niya hahayaan ikaw mauhaw. And He refreshes my soul. Itong water na to will refresh your soul. Remember, kapag ka naglalakbay sila, ituring natin yun na parang wilderness. Kasi desert eh. So during the time or season ng wilderness mo, God will provide yung sapat, enough for the day, para mabuhay ang isang tupa. At kinabukasan, ganun ulit. Kasi hindi naman, kung laging ipoprovide ni Lord sa'yo yung marami, abundant. Oh, promise ni Lord yun, abundant life, magkakaroon ka. Pero during your wilderness season, kung ibibigay lang ni Lord sa'yo to, then baka yung faith natin is maging kampante na tayo na, ay, bibigay naman ni Lord yan. Na magiging dependent ka na
doon sa mapoprovide sa'yo na marami naman eh. Wala na yung confidence mo during those season, wala na yung confidence mo na God will provide even though hindi natin nakikita. Kasi, kampante ka eh. No, kaya si Lord, hindi niya full blast ibibigay sa'yo yan, harap-harapan. Hindi niya ipoprovide ka agad sa'yo. Dadaan ka ng process niya. Dadaan ka sa proseso niya. At take note, once na nag-follow ka kay Lord, even mahirap yung process na yon, I'm pretty sure na si Lord may tuturo sa'yo. May tinuturo sa atin. Kung bakit niya tayo hinayaan dumaan sa green pasture na kakarampot lang. Kung bakit niya tayo pinadaan, imagine niyo may ilog ba sa desyerto? Yung water na yon, yung mga tubig ulan or hamog, ayun na yung enough for the day para ang isang tupa makainom. He guides me along the right path for His name's sake. Ito, one thing is for sure. Once na ikaw ay dumadaan sa isang wilderness, si Lord magpo-provide sa'yo. Si Lord di ka niya iiwan. Si Lord hindi niya hahayaan ikaw mawala sa right path. So God will provide. Kung pinoproblema mo, yung bayarin mo sa katapusan ng kuryente, ng tubig, mga bills, at hindi mo alam kung saan ka kukunin. Sino na dito yung parang nag-worry ka na saan ko na naman kukunin to? Saan ko kukunin yung ganito kalaki na bill ng kuryente? Wala naman kaming aircon, bakit parang pang-mall yung pang-mall yung bill? Kahit na magreklamo ka, wala ka namang magagawa, you have to pay for it pa din. Di ba? Nag-worry tayo na saan natin kukunin to. Saan natin na-highlight. No? I hope you're getting my point. Na si Lord, even na hindi mo alam kung saan kukunin yon, still si Lord may way siya to provide para sa'yo. Amen? Magugulat ka na lang pagdating ng, let's say, ng bill mo next month, 0. Uy, paano yun? Di ba? Paano yun? I-receive natin yung testimony lagi ni Pastor Ray na ilang months siya, 0. Grabe yun, no? Kahit na sabihin natin, baka naman si Pastor di gumagamit ng kuryente tsaka ng 6 months, walang gamitan ng ilaw si Pastor at electric fan. Di ba? May wifi pa si Pastor Ray. Baka naman si Pastor nagtitipid lang lagi sa kuryente. Kahit na po sabihin natin, sige, nagtipid si Pastor, pero meron pa rin yung, yung tinatawag nga na, yung mga list ng ng mga kailangan mo ba yan? Oo, mga charges eh. Kahit nasabihin mo nang di gumamit si Pastor, sige, sabihin na natin. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Hindi talaga gumamit si Pastor ng kuryente for the whole 6 months. No? Kaya 0 lagi si Pastor eh. Hindi siya gumamit. Pero may mga charges eh. Nandyan yung senior citizen charge, yung 4-piece charge, ano pa ba? May VAT. System loss. Oo nga, may system loss pa, di ba? So, di ba, may babayaran pa rin dapat si Pastor. Pero, because hindi natin alam kung paano nag-work si Lord sa buhay ni Pastor Ray. Faithful lang naman si Pastor na nagpapastor. Pero yun yung way ni Lord to provide kay Pastor Ray. Less stress na kay Pastor Ray yun, no? Hindi na siya nag-worry. Although, alam naman natin, naturally, isang tao mag-worry din talaga. No? Si Pastor Ray po, isang tao lang din. Kami po mga pastor, tao lang din. Ang ating lay ministro, ano bang Tagalog ng lay ministro? Punong ministro ay isang tao lang din. No? Nag-worry din po kami.
nag-worry din. Pero anong pinapamuhay dapat ng isang Kristiyano na kilala si Jesus? Depende tayo sa Kanya. At maniwala that He will lead us to green pasture, beside quiet waters, para ma-refresh yung soul natin. Kasi kapag na-stress tayo, pag nag-worry tayo, nawawala yung refreshment sa soul natin. Nag-worry kasi tayo eh. Di ba? Na-anxiety tayo. Di ba? So, si Lord, He will guide you along the right path for His name's sake. Ayan yung sinasabi sa Psalms 23, verse 2 to 3, that God is our provider. Okay? Amen? Alright, let's move on. Sabi sa verse 4, ito, pinakamaganda. Hindi naman pinakamaganda, sorry. Mali ako nang nasabi. Isa sa maganda. Kasi lahat yan magandang verse. Baka po yung pinakamaganda yung nasa kaliwa ko lamang. Natatawa ako, bakit niya pa yung minahide? Paggising ko, nakakahiya naman mabasa ng mga kung sino-sino. Sa mga di po nakaka-relate, kung friend niya po si Babette, tignan niyo na lang ang my day niya. Hindi ko nasasabihin. Psalms 23 verse 4, even though I walk, Psalms 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Ito yung shinare ni JM kanina, no? Psalms 23 verse 4. And sino si Lord sa Psalms 23 verse 4? Siya ang ating protector. Or sa Hebrew, Yahweh Shomri. So walang specific na or event na binanggit talaga that God is our Yahweh Shomri. Pero Shomri is a Hebrew word. Ang root word nito is shamar, meaning to keep, to guard, watch over, or protect. Ang ibig sabihin ng Shomri ay derived from the Hebrew root word shamar, meaning to keep, guard, watch over, or protect. So, alam naman natin ng Yahweh is Hebrew word din that means God, no? Or the covenant name for God. So, si Lord daw ay nandyan to protect us. Sabi sa verse 4, even though I walk through the darkest valley, sino nandito nang galing sa darkest valley? Valley Gulf. Sino na dito dumaan na sa darkest or lowest point ng life nila? Nakakala mo, yun na yung pinaka-lowest, no? Minsan, yun na yung pinaka-lowest, pero may ikaka-lowest pa pa. No? Kala mo, yun na yung pinaka-darkest valley, pero may darkest valley pa pala, mas dark pa, no? Pero, sabi dito, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Kapag po tayo ay dumaan sa isang wilderness, no? Imagine niyo, mag-stay tayo sa analogy ng shepherd and sheep. During the night, or sometimes, they still travel during the night at madilim, no? At ang mga tupa, syempre, since madilim, ano yung vision nila, no? Dito na papasok yung mga predator ng sheep, no? Pero nandyan ang ating shepherd to protect us. Andyan si Lord to protect us. So same thing, na kapag tayo naglalakbay with the Lord at dumaan tayo sa ganitong season natin na ang akala natin ang dilim-dilim, ang hirap-hirap, bakit sino dito yung natanong mo na
sa sarili mo na bakit nangyayari sa akin to? Ay, pwede discreet lang. Yung taas ng kamay, discreet lang. No? Ako din, naranasan ko na din yung parang, Lord, bakit ko to nararanasan? Lord, bakit sa akin to nangyayari? No? Sometimes we question the Lord eh. But God allows it to happen sa life mo because He know that you can survive or you can thrive on it. He knows na malalagpasan mo. Dumaan ka sa pagsubok na yan, hindi dahil gusto kang pahirapan ni Lord, kung hindi dahil alam ni Lord, kaya mo yung lagpasan. At dahil pinadaan ka dyan ni Lord para mas lalo kang mag-depend sa Kanya. So if we have things na parang na isasantabi na natin sometimes yung relationship natin kay Lord, na sometimes na sasantabi na natin yung dependency natin kay Lord, kasi nakadependent na tayo sa isang bagay, minsan tatanggalin ni Lord yun eh. I-allow ni Lord na tanggalin yun. Para bumalik ka sa Kanya at maging dependent ka sa Kanya. So sabi, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Kasama mo si Lord sa darkest valley na yan. Hindi ka niya hahayaan maglakad mag-isa. Every time na nababasa ko tong verse na to, natatandaan ko yung isang verse din na, you are a light unto my feet. So imagine, madilim na lugar, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam yung right path, pero si Lord is a light sa paanan mo. So once may light na sa paa mo, alam mo na yung tatapakan mo every step. Makikita mo na yung direction mo. Makikita mo na kung saan kanya dadalhin. At ito pa isa sa super ganda na pinangahawakan ko. Your rod and your staff, they comfort me. Akala ko dati, iisa lang to. Kunyari ito, di ba kapag ang shepherd, meron niyang staff, no? May tungkod yan eh. So, yung rod and staff, akala ko isa lang to. Laman ko po, yung rod, ito yung parang bilog eh. Bilog, parang, kumbaga sa stick, yung rod, ayun yung parang paganon sa dulo, no? Imagine niyo yung tinaas ni Moses, or yung ginawang snake ni Moses, rod yun. Rod yun, okay? Ang staff, ang difference niya sa staff, yung staff, paganon. Alam niyo yung cane? Candy cane? Ganun ang staff. So, ang rod, isang pahaba, tapos parang merong umbok dito. Pag ganon. Ang staff, pag ganon lang. Okay? So, dalawang magkaiba yon ang rod and staff. So, ang rod, ginagamit yan sa mga predator. Hindi yan ginagamit sa sheep. Kasi pamalo yan. To protect the sheep. Kapag may aatake sa mga tupa, sa pastol, sa flock, no? Kasi may magtatangkang aatake sa flock, sa sheep. Kakainin yan, no? May rod na hawak ang shepherd. Ayan yung pangtaboy niya or pampalo niya. Yung matigas na bagay na yun, yun yung rod. Kaya nga sabi dito that si Lord, He will protect you. Ngayon, para saan naman yung staff? Yung staff, kapag ka naliligaw ang tupa, nawala sa linya, kumakanan, gaganunin ng staff or ng shepherd, gaganunin, hawak, gamit yung staff para mapunta ka sa tamang landas. Hahatakin ka.
Pero gentle naman ang shepherd. Hindi niya gaganunin ng tupa. So, i-guide ka lang niya na, hindi dyan, dito. So, that is the comforting, yung staff. They comfort me. Kasi kapag ka nawala ka sa right path or nawala ka sa linya nyo, andyan yung staff ni Lord. Para i-lead ka ulit sa tamang landas. Para ma-lead ka niya ulit makalabas sa wilderness. No? Para malagpasan mo yung desert. At kapag ka nandyan naman yung mga predator na atake sa'yo, andyan yung rod niya to protect you. So tandaan natin that the rod and yung staff is to protect us. No? Ang yung rod hindi para sa tupa, kundi para sa predator. Kung sino man yung gusto umatake sa mga tupa, sa flock. Ang staff naman is para i-lead ka pabalik kung ikaw'y nawawala. Okay? So, God is our protector. To watch over, kaya nga Shomri derived from the word shamar, to watch over, to guide, to guard. Guard. No? So, ayun yun. Yun yung staff. Okay? Alright, let's move on. Nakasunod pa po? Alright, number 4. Ang verse 5 natin is, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ang number 4 natin is, God is our peace. During this season ng wilderness, kung nasa wilderness ka man. During those seasons na may kinakaharap ka or pagsubok ka sa buhay. I'm pretty sure that God is your peace. So sabi dito, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, around the noise na nangyayari sa paligid mo, yung mga enemy, lies ng enemy, alam natin kung saan nanggagaling yung lies ng enemy, no? Kay Satan. So yung mga lies niyan, yung mga pagsubok yung mga lies na binubulong niya sa'yo na hindi mo kakayanin yan, give up na, hindi ka worthy, hindi ka ayun nga, Tagalog nun, hindi ka karapat dapat, no? Hindi ka mahal ng Diyos, wala ka, iniwan ka na niya. So yun yung mga lies ng enemy, yun yung ingay. No? Pero sabi niya dito, sabi ni David dito, si Lord nagpe-prepare ng table before us sa presensya ng kaaway. No, even na nandyan ang kaaway, si Lord nandyan ready siya makipag-feast sa'yo. Meaning, ready siya makipag-salo-salo, fellowship, feasting, kainan with the Lord. Imaginein mo, no, yung kaaway, 24/7, guguluhin ka niya, pero kayo ni Lord, kumakain lang kayo. Na-imagine nyo yun? Na nasa isang lamesa lang kayo ni Lord, nagkumakain, chilling, pero yung kaaway, 24/7, gusto kanyang siraan, pabagsakin, kung ano-anong lies ang ibabato niya sa'yo. Pero sa kayo ni Lord, chill lang kayo, kumakain, feasting. No? So, that is peace ni Lord. And maganda yung shinare ni JM, no? Yung ginawa ni Jesus during the time na nasa bangka sila. Yung mga disciples nag-worry. Kasi nga, may bagyo. At imagine siguro natin na sobrang lakas ng bagyo, ng mga alon, na to the point na malulunod na sila, no? At si Jesus, ano ginagawa ni Jesus? Natutulog. Natutulog si Jesus. That's the perfect example ng verse na to eh. No? That God prepares a table before us in the presence of our enemy. Itong mga waves ng itong bagyo, storms ng lives natin, ito yung pagsubok eh. Minsan akala natin di natin kaya eh. Pero because of the example of Jesus, kung paano siya mamuhay or paano siya mag-act during that time, anong ginawa niya? Natutulog. At nung sinabi ng mga disciples, Jesus, malulunod na tayo.
nire-rephrase ko na lang or paraphrase ko na lang kasi hindi yun yung exact eh. Pero kunyari lang, Jesus, malulunod na tayo, ano ka ba? No? Huwag ka na matulog dyan, Jesus, malulunod na tayo. And then si Jesus, tumayo, ano bang kaguluhan ito? Di ba? Ganun lang si Jesus, kalmado lang eh. Tapos sinabi ng mga disciples, di nyo ba nakikita, Jesus, umuulan na oh. Lulubog na tayo. Kakainin na tayo ng mga malalaking alon. Tapos sabi ni Jesus, akong bahala. Di ba? Sinabi ni Jesus, be still. And then the waves suddenly became calm. Nawala yung bagyo. Peace. Imagine ganun ang peace na dala-dala ni Jesus na even himself or even the waves or the storms cannot contain yung peace ni Lord. Na simpleng sinabi lang ni Jesus na peace, kumalma sila. Same thing din sa buhay natin. Kapag meron tayong mga ingay na nararanasan sa buhay natin, mga pagsubok na mabibigat sa buhay natin na nakakatanggal ng peace, nag-worry tayo so much to the point na nag-aas tayo kay Lord na, Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Remember the peace of God. Ito yun. He prepares a table before you in the presence of those lies. At sinabi niya dito, you anoint my head with oil, my cup overflows. So, I guess nabasa niyo na rin to kasi kumalat to sa Facebook before, sa Facebook. At nag-research din talaga ako and totoo na ginagawa ito ng ng isang pastol. So kapag daw ang isang sheep ay bakit nilalagyan ng langis or oil, no, ang head niya? Kasi may mga fleas, insects na lang. Insekto na lang kasi naman eh. Garapata. Kuto. May mga kuto na nakakaapekto sa vision ng isang tupa. No? Makakaapekto to. Ngayon, ang ginagawa ng oil, kaya nilalagyan ng oil yung head ng isang tupa para dumulas yung mga insekto na to at matanggal, mawala sa vision natin. So, same thing, no? Kapag tayo po may mga ganitong circumstances sa life natin na umaatake mga insekto, let's say itong mga insekto na to yung mga lies ng kaaway or yung attack ng kaaway, no? Na nagtatanggal sa atin ng vision. Kaya lumalabo yung paningin natin. Hindi natin makita yung promise ni Lord. Andyan si Lord to pour out an oil sa head mo para mawala yung mga insekto na yan or yung humaharang sa vision mo. So ayun yung treatment doon sa tupa, yung pag-pour ng oil. Kaya you anoint my head with oil, my cup overflows. No? Kapag ginawa ni Lord yon sa tupa or ang shepherd ginawa sa tupa, bumabalik na yung vision. Lilinaw na yung vision ng isang tupa. Mawawala yung sakit. Imagine niyo masakit kasi sa tupa yun eh. Yung mga ganun. Tayo nga magkaroon lang tayo ng tawag dito. Wala naman tayong mga garapata. No? Pero kung makagat nga lang tayo ng langgam, di ba? Antik, ganyan. Alam niyo yung barnacle? Barnacle? Sa mga whales, sa mga tortoise, sa mga turtles. Sino yung minsan na pinapanood yun, satisfying yung pagpapanood doon, di ba? Gaganunin ng screwdriver yun, no? Tapos, papatulog, no? Gaganunin ng screwdriver yun, eh. Tapos, gaganunin, parang kakalsuhin, tapos may katas yun, gaganon. Pupusit-sit. So, yun yung barnacle. Gross. So gross. Bakit ko na pasok tong barnacle? Itong barnacle kasi, ito yung mga pabigat sa mga turtle, sa mga whale, sa mga tortoise, kung bakit hindi sila nakakalangoy ng maayos sa dagat. Pampabigat to eh. Ngayon, ang ginagawa ng mga nagre-rescue sa kanila,
aahunin sila sa dagat, tatanggalin yung mga barnacle. Kasi nakaka-apekto yun eh. Naka-ano yun eh. Kumbaga parang nakabaon sa kanila. Ngayon, hindi, sabi nung isa doon, sabi nung isang nagtatanggal doon, akala natin wala lang yun, pero yung mga turtle, nakakaramdam yun ng pain. Pero kapag ka natanggal yung barnacle na yun, nakakaramdam sila ng relief. No? Kasi nga, mararamdaman nila, magaan na, wala na yung pampabigat. So same thing din sa atin, no? Kapag ka sa lakbayin natin with the Lord, may mga, nandyan yung pabigat eh. Mga pabigat talaga eh. Andyan si taning eh. Mga pabigat sa buhay. No? Tapos, si Lord, ang gagawin niya is, tatanggalin niya yung mga pabigat na yan. Para makalakbay ka ulit ng maayos at matiwasay. Kahapon nga, nag-usap kami ni Robert, sabi ko sa kanya, si Lord, hindi siya author ng chaos or destruction. Kasi minsan, we find ourselves yung mga challenges natin sa life, we find it chaos or destruction. No? Na parang akala natin katapusan na, no? Akala natin, ang hirap, no? Nakarelate ka pa, Pastor? Bigla ka tumitingin dyan sa iyong left. Pero di ba, minsan nakala natin yung mga nararanasan natin sa life natin, akala natin ito yung mga distraction or chaos. Akala minsan nga natin, baka padala lang to ni Lord, bigay ni Lord kasi sinusubukan niya tayo. I tell you now, si Lord, hindi siya ang author ng chaos and destruction. Hindi si Lord ang God of destruction. Hindi si Lord ang God of chaos. Hindi si Lord ang may akda ng paghihirap mo. Ang nangyayari, inaalaw lang ni Lord mangyari sa'yo yan kasi alam niya kaya mo. Yung author ng destruction and chaos, kilala na natin. No? The devil. Ngayon, ang devil, hindi yan makaka-penetrate kasi nga, you have the presence of God. Pero once nandyan ka na sa situation where open ka, vulnerable ka, at makakaroon siya ng access, no? Diyan niya na ipapasa yung chaos and destruction sa life mo. Sometimes God allows it. Biblical ba yun? Yes. Nangyari kay Job. God allowed Satan na bring ng destruction kay Job. Hindi lang financially, hindi lang spiritually, financially, hindi lang mentally, hindi lang physically, no? Inalaw ni Lord. Pero sabi ni Lord, wag mo lang siyang papatayin. Pero once na nung inalaw ni Lord yan, ano sabi ni Lord? Ako pa rin sasambahin yan. Kasi yun nga yung sabi ni Satan, kaya ka lang naman sinasamba niyan kasi may abundance, di ba? Malusog siya, no? So, ayun yung ginawa ni Lord. Sige, take it away. Pero wag mo nang papatayin. Si Job, i-worship pa rin ako. No? So, same thing sa buhay natin. Kapag ka po tayo dumadaan sa ganitong sitwasyon, tanggalin na natin yung tanong or yung question na, Lord, bakit ba ito nangyayari sa akin? Palitan natin. Sabihin natin na, Lord, bakit mo inalaw mangyari ito sa akin? Ano yung tinuturo mo? Ano yung tinuturo mo? No? Lord, bakit mo inalaw mangyari ito sa akin? Tanggalin na natin yung, Lord, bakit ba ito nangyayari? Bakit ba ito nangyayari sa akin? Or bakit mo sa akin ito hinayaan na mangyari? Bakit nga ba? So, along the way, malalaman natin eh. Ipapaalam sa'yo ni Lord, okay. So, remember, God is not the author of chaos or destruction. He allows it, no? Kasi alam niya na kaya mo. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, kaya mo. So, kaya mo lagpasan yung pagsubok na yan, kung ano man yung kinakaharap mo, okay? And number 5, siya ang ating promise, no? Our promise keeper. Verse 6,
surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Promise ni Lord to. Promise ni Lord to. No, that you will dwell in the house of the Lord forever. At yung goodness and love niya will follow you all the days of your life. That is for sure. Sinabi ko ba yon? Hindi. Sinabi dito surely, your goodness and love will follow me all the days of my life. So, Yahweh. I asked Ate Ella kanina kasi umaga. Sabi ko, Ate Ella, may na-encounter ka na ba na Hebrew word that says, God is our promise keeper? Sabi niya sa akin, walang specific eh. Yahweh lang. Meron, sinabi doon, pero hindi siya, tawag dito, officially na ginamit sa Bible. Combination ng Hebrew word ng God and the Hebrew word ng promise. So, Hebrew word ng God, yun nga, Yahweh. So, Hebrew word ng promise, hindi ko alam pa how I pronounce to. Pero, try. Havchaka. Pero yun eh. Pero yun nga, meaning ng Yahweh, since the meaning niya is I am, no? Then blank space na or blank check na eh. Ikaw na bahala magsabi kung ano or magdugtong eh ng word ni Lord or ng character ni Lord eh. So, same thing, no? Si God is our promise keeper. Depende sa experiences. Si Yahweh, our promise keeper. Yahweh, our protector. No? So, si God is our Yahweh, our God. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, let us be reminded dito na magtatapos. Let us be reminded sa verse na ito, sa Psalms 23, 1-6 na ito, na always, kapag nagkakaranas ka ng pagsubok sa buhay mo, balikan mo lang to, Psalms 23, verse 1-6. Basahin mo, namnamin mo, hanggang mag-minister siya sa'yo. Kasi for sure makakatulong to. Nakatulong nga siya sa akin eh. What more sa inyo? Hindi madamot si Lord na sa akin lang niya ipaparanas yung pag-minister through this word. Hindi. Para sa atin lahat to eh. So, kapag ikaw nag-worry ka sa life mo, may dumating sa buhay mo na pagsubok, at hindi mo na alam gagawin mo, basahin mo Psalms 23, 1-6. At let this word minister sa buhay mo.